Tama lang po magsalita ang business community o ang mga negosyante sa ating bansa na bumubuhay sa ating ekonomiya tungkol dito sa ongoing investigation at nabulgar na graft and corruption. Pakinggan po ninyo itong report na ito. I thank you nga pala sa Billionaire Channel, isa ko sa mga respetadong news organization ngayon. Ano po? Kaugnay ng pagtutok sa lahat ng mga balita dito sa ating bansa. At kailangan ito. Pagtulong-tulungan nating iparating ang mga balitang makabuluhan, may katotohanan. Pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to force the government to see this through, these investigations. A head's got to roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. So ayan po pinarinig ko sa inyo lang yan dahil isang matibay po na talagang alam naman natin at alam din sa buong mundo itong napakasamang nangyari dito sa ating bansa. Mabuti na lamang po na agapan at least 3 taon, sa unang 3 taon ni Pangulong Marcos na-discover nila ito. At ito hindi ngayon lang nangyari. Actually, dekada na. Marami ng panahon at taon nangyayari itong ghost project, overpriced, substandard. Ganyang kakakapal ang mukha ng mga taong sangkot. Kaya nga po, hindi pwedeng basta-basta lang ito ibaliwala. Kailangan talagang makulong at mabawi ang bilyong-bilyong perang ito. Nakakaya tayo. Samahan po ito ng malaking mga negosyante. Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry, at marami pa, libo-libong mga lehitimong korporasyon na bumubuhay sa ating ekonomiya dahil marami silang manggagawang Pilipino, foreign and local investor ang nagsasalita na. Kaya sana ay dagdagan pa ng tapang ng gobyerno ang paglaban dito. Medyo mabagal lang kasi hanggang ngayon wala pang nakukulong. Although marami nang nakumpiska, marami na pong na-hold ng mga bank account ng mga sangkot ditong ng proponent, ng mga politiko, congressman at senador sa project, ang kakapal ng mukha ng mga taong yan. At mga private contractor, mga district engineer ng Department of Public Works and Highway. So, ito ay warning, isang magandang balita dahil nagsalita na ang business community, napakahalaga ito. Mas gusto nilang dagdagan pa ng kapangyarihan ng ICI para mas mapalawak ang investigasyon at mapanagot.
Huwag nating kalimutan, hindi lang nangyari ito ngayong Marcos administration. Nangyari ito sa mga nakaraang gobyerno pa na hindi nila nakontrol, hindi nila ine-expose at binaliwala. Posibleng kinonsinti pa kasi pera-pera. Grabe po. Kaya pala itong mga proponent na mga politiko, naglalakihan ng mga mansyon, nagagandahan ng maraming mga luxury car, may mga private jet at saka po chopper, may mga bakasyunan dito at sa abroad, yun pala'y pera ng taong bayan. Dahil kahit anong gawin nila sa halagang 300,000 pisong sweldo ng senador at congressman, hindi sasapat yan sa kanilang luho. So, kurakot ang ginawa nila. Kaya dapat talagang patunayan, kasuhan, ipakulong. Sino-sino ito mga nabanggit? Dating Senate President Escudero, dating House Speaker Romualdez, dating Chairman, dating Congressman Saldico, at 20 mga kongresista pa. Sa Senado, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, at kung sino-sino pa mga senador nabanggit yan. Hindi ko sinabing guilty sila, pero nabanggit na sila, tumanggap ng pera, kahit na sinasabi wala silang kinalaman, pero tumanggap kayo ng pera, ang kakapal ng mukha ninyo. Kayo yung nakasira sa imahe ng bansa at ng mga Pilipino. Ewan ko kung ano pang mukhang inyong nahiharap sa inyong mga asawa, sa inyong pamilya, at sa mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Yung mga proponent ng project, yung iba hindi pa nabanggit, pero lahat naman halos yan. Lahat ng congressman at senador merong project, proponent ng iba-ibang project yan. Hindi lang flood control program. Sa totoo lang po. Marami lang dyan nagmamalinis, naghuhugas ng kamay. Pero sa totoo lang talaga, ang mga politiko sa ating bansa, ang mastermind o silang nasa likod nitong korupsyon ito sa aking personal na paniniwala at opinion. Kasi itong mga kontraktor, mga taga-DPWS, at mga taga-gobyerno takot na takot sa mga congressman at senador at malalaking politiko. Kaya kahit anong hingin ng mga yan, kahit walang bidding sa project, kahit 20-30%, kahit ghost project pa, hindi natatanggi ang mga taga-gobyerno dahil sa takot sa mga congressman at senador. Huwag na kayong magmalinis. Hindi ko nilalahat. Pero marami talaga kawatan. Marami ho talaga ay sangkot dyan sa katiwaliang yan. Kaya hindi sapat. Tama yung sinabi ni Justice Chairman Andy Reyes Jr. ng ICI. Hindi sapat, hindi enough ang mga kasuhan lang. Kailangan mabawi pa ang maraming pera at bilyong perang ibinulsa ng lahat ng sangkot dito. Antabayan na natin. Meron ho kasing proseso kaya matagal. Pero tama yung panawagan ng mga negosyante. Palakasin pa ng Office of the President, gawan pa ni Pangulong Marcos ng mas matindi pang mga paghahabol at pananagot. Panagutin ang lahat. Yan ang gusto ng business community para makabawi, para tayo ay makabayad sa utang at hindi na humaulit ang karapal na pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino.